Nagbigay ng obserbasyon ang dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court hinggil sa kahalagahan ng legal expertise ng isang presiding officer sa kalagitnaan ng impeachment proceedings. Si Angel Pastor sa report. Posibleng nakaapekto umano ang kakulangan sa legal background ni dating Senate President Tito Soto III sa mga naging pagbabago sa liderato ng Senado kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni dating Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Ayon kay Tongol, mahalagang may sapat na kaalaman sa batas ang mamumuno sa impeachment court dahil teknikal at komplikado ang mga proseso sa paglilitis. Anya, kailangang marunong humawak ng legal terms, motions at iba't ibang procedural issues ang presiding officer habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Dagdag pa niya, kahit mga batikang abogado ay naharap pa rin sa hindi inaasahang legal issues habang dinidinig ang kaso, at paano pa kaya ang isang presiding officer na hindi abogado? Magandang hakbang anya kung ang presiding officer ng impeachment court ay may kahit kaunting kaalaman sa batas o may pinag-aralan sa abogasya. Sinabi rin ni Tongol na mas maayos sa ngayon ang takbo ng impeachment proceedings kumpara noong nakarang taon, lalo pat wala pang malalaking aberya o legal complications na nararanasan sa kasalukuyan. Samantala, sa usapin kung maaari bang makibahagi si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial, saad ni dating Philippine Bar Association President Attorney Rico Domingo na maaring lumahok at bumoto sa proceedings si Bato gamit ang online o virtual appearance hanggat hindi ito natatanggal bilang senador. Pero nilinaw ni Domingo na batay sa Senate rules, hindi pinapayagan ang virtual participation sa mga legislative proceedings maliban na lamang kung may national emergency at aprobado ito ng mayorya ng Senado. Nakasaad sa Senate rules na maaari lamang gumamit ng video conference o remote participation kapag may sitwasyong pumipigil sa pisikal na pagdalo ng mga senador sa session hall. Pero sa usaping ito ay kailangan pa ring aprobahan ng buong Senado kung papayagan si Bato na makilahok o bumoto sa pamamagitan ng virtual appearance sa impeachment proceedings. Nitong Lunes, formal nang nag-convene bilang impeachment court ang Senado para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng senador ay nanumpa bilang senator judges maliban kay Senator Bato de la Rosa. Inaasahan namang susunod na tatalakayan ng impeachment court ang mga panuntunan at schedule ng paglilitis sa mga susunod na pagdinig. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. May 10 araw si Vice President Sara Duterte upang formal na sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Matapos opisyal nang maisilbi ng Senate Impeachment Court ang writ of summons ngayong araw. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanda ng Senado para sa nakatakdang impeachment proceedings. Si Angel Pastor magbabalita live. Angel, magandang gabi. Yes, magandang gabi, Prince. Na ipadala na nga ng Senate Impeachment Court ang writ of summons ngayong araw kay Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanya. Bandang alas 10 kaninang umaga nang umalis ang mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa pangunguna ni Officer in Charge Manuel Parlade upang personal na isilbi ang summons kay VP Sara. Batay sa direktiba ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, binibigyan si VP Sara ng 10 calendar days upang magsumite ng tugon sa articles of impeachment na inihain laban sa kanya. June 1, araw naman ng Lunes ang ibinigay na deadline sa bise. Nakasaad din sa summons na kinakailangang humarap ni VP Sara sa impeachment court oras na magbigay ng notice o abiso para sa mga susunod na pagdinig. Kinumpirma naman ng Office of the Vice President na natanggap na nila ang summons mula sa impeachment court bandang alas 10:40 ng umaga ngayong Miyerkules. Samantala, hindi maaaring dumalo online o virtually sa Senate plenary sessions at maging sa impeachment trial si Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay yan sa umiiral na rules ng Senado at impeachment court. Nakasaad sa Rule 14, Section 41 ng Senate Rules na maaring magpatawag at magsagawa ng sesyon ang Senate President sa pamamagitan ng teleconference, video conference at iba pa sa panahon ng force majeure o national emergency.
Committee. Noong May 11, naghain si Senator Rodante Marcoleta ng motion upang amyendahan ang Senate rules. Iminungkahi niyang payagan ng isang senador na dumalo at makilahok sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference o iba pang remote means kung may justifiable reasons. Nakasaad din sa patakaran na maaari lamang itong gawin kapag may sitwasyong pumipigil sa pagdaraos ng sesyon sa Senado o sa pisikal na pagdalo ng mga senador sa session hall batay sa pagtukoy ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado. Wala namang tumutol sa panukalang amyenda ngunit inirefer ito sa Senate Committee on Rules. Gayunman, kahit amyendahan pa ang Senate rules upang payagang dumalo virtually sa De La Rosa sa plenary session, ay hindi pa rin siya maaring lumahok online sa impeachment trial dahil hindi pa inamyendahan ang rules ng impeachment court. Samantala, ngayong araw sa sesyon ay inanunsyo sa plenaryo ang mga bagong itinalagang chairperson ng ilang Senate committees. Kabilang dito si Senadora Pia Cayetano na itinalagang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Kabilang din dyan si Senator Amy Marcos bilang Foreign Relations Committee Chairman, si Camille Villar ng Environment and Natural Resources and Climate Change Committee, Government Corporations and Public Enterprises, si Senator Robin Padilla ng Constitutional Amendments and Revisions of Codes, si Senator Dante Marcoleta ng Public Orders at itinalaga rin siya bilang Senate Representative ng Integrated Bar of the Philippines. Prince, bago nga mag-adjourn itong sesyon ngayong araw ng Miyerkules ay hanggang sa ngayon ay kasalukuyang nagsasagawa ng All Senators Caucus All Senators Caucus kaugnay sa schedule ng impeachment trial laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. Prince. Maraming salamat Angel Pastor sa iyong live report.